Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong ang mga trabaho opportunity dito sa Canada. At again, sasabi sa inyo, sana po ay mapanood ninyo buo yung ating video dahil andito po lahat yung impormasyon. Ang gagawin ninyo ay manood sa video. Kung kayo man ay qualify sa mga trabaho opportunity dito, subukan ninyo. Dahil ito po ay talagang napakagandang mga opportunity, no? So, again, yung iba ay nagtatanong paano mag-apply. So, dito na lahat, no? And again, sasabi sa inyo, kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito sa Canada, importante na kayo ay magiging competitive sa pag-a-apply dito sa Canada. Kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, importante din na ang inyong work experience ayusin ninyo upang kayo ay magkaroon ng feedback na maganda na kayo ay tatawagan, no? Dahil nga ako po ay nagpo-post ng mga videos din doon sa aking Facebook page at ito nga yung ating mga kabayan ay nagsasabi napakarami na silang ina-applyan na mga trabaho opportunities sa Canada, subalit hindi sila natatawagan, hindi sila nare-replyan. Ang akin lang ay kung ano ang inyong work experience, yun ang i-apply ninyo. Dahil kung kayo man ay nag-a-apply sa trabaho na hindi kayo qualified dyan, wala talaga. Diba? So kaya nga sabi ko sa inyo, ako po ay nagsasabi sa inyo, nagtuturo sa inyo, kasi gusto ko na kayo makarating ng Canada. Ako po'y masaya na kayo makarating dito. So again, subukan nyo lang mag-apply dahil hindi naman natin alam. And kung hindi man to para sa inyo na trabaho na to, ang gagawin niyo, palitan niyo yung search niyo, ipupunta kayo doon sa kung anong mga work experience meron kayo. Dahil importante na, sabi sa inyo, importante kayo ay makipag-compete dito sa lokal. Dahil paano to ibibigay sa inyo kung hindi naman kayo competitive. Okay? So, importante yan. Number 1 yan talaga. Rule of thumb lagi. So, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong pagsaliksik ng mga trabaho opportunity dito. Dahil napakarami talaga. Ang problema lang, paano mag-apply, anong gawin sa pag-apply. Talagang importante mag-researching kayo. Importante din na matutunan niyo kung paano mag-research. Importante yan. Importante talaga. Napakalaking bagay na kayo'y may alam sa pag-research. Dahil importante din na alamin niyo yung lugar. No? Alamin niyo yung lugar, lalo na sa mga international student na gusto nagbalak pumunta sa Canada bilang mag-international student. Sila hindi nag-isip na doon nga sa Ontario, mas mura nga ang tuition fee, pero doon ka naman tirahin sa mga expenses ninyo, like yung mga grocery ninyo, dahil malaki ang tax doon kumpara sa Alberta, di ba? So, again, sasabi sa inyo, importante mag-research kayo. And again, ito ating pag-usapan ngayon ay doon naman sa job bank. Kung kayo man ay hindi pa nakapag-sign in dyan, mag-sign in kayo para at least may profile kayo na ilalagay nyo dyan sa job bank na yan. And then, kung meron kayong makitang trabaho na hinahanap ninyo, apply kayo kagad. Okay, apply kayo kagad. Basahin nyo muna, tapos yung pagbasa ng mga task and description na hinahanap nila, pag meron ka dyan, apply ka. Kung wala kang ganyan, edi basta ganyan klaseng trabaho, dagdagan nyo na lang. O, diba? So, itong ating pag-usapan yun guys, sana po ay may matutunan kayo dahil ito po ay napakagandang opportunity sa mga gusto at nagbalak pumunta dito. Okay? So, ngayon guys, punta tayo doon sa job bank. So again, ito pong trabahong to ay construction laborer dito nga sa job bank. And again, sinasabi ko sa inyo na itong mga opportunities dito ay napakaganda at 3 katao ang kinakailangan dito. At ito po ay permanent employment full-time and $28 per hour. And ito po ay 37.5 hours per week. So medyo almost 8 to 5 tong trabaho na to. Kaso lang, nag-cut sila ng 30 minutes para lang sa, 1.5 hours para lang sa, 1.5 hours ba? 1.5 hours para lang sa kanilang break time probably. Okay? So again, sasabi sa inyo, ito na namang employer ay nag-apply na sila ng LMIA dito at again, bago sila ma-approbaran na mag-hire sila ng mga foreign workers, inanyayahan mo na nila yung mga Canadian at permanent resident
na mga able naman mag-apply at in-encourage sila na mag-apply dito. So, para mabigay ito sa mga contract workers na kagaya doon sa, like for example sa Pilipinas, na naghanap ng trabaho na sila ay may sapat na kwalifikasyon dito sa trabaho na to, ibibigay sa inyo dahil walang Canadian at permanent resident na nag-apply dito. Okay? So, importante na sabi sa inyo, malinaw ito na itong explanation na to na itong LMIA ay para lang sa mga temporary foreign workers. Hindi kailangan ang LMIA ng mga Canadian at permanent resident dito sa Canada. Okay? Sabi ko sa inyo, sana malinaw to para sa inyo. So ngayon, ito yung kanilang overview. Of course, sabi ko nga, ito po ay marunong mag-Ingles at kasi English naman ang lingwahe dito sa Canada. At yung education dito, kahit no degree lang, certificate or diploma, kung meron kayo niyan, i-attach ninyo. Okay? Kung kayo man ay high school, kayo man ay college graduate, i-attach nyo lang na meron kayo education. Okay? So, again, sabi naman ditong will train. Ako, hindi ako pabor dito na will train lang. Importante sa pag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, importante na kayo ay, kumbaga, qualify ng mga trabaho upang kayo ay magkaroon ng idea na kayo ay makukuha ng mga employer. Okay? So, kahit naman doon sa ating mga legit agents sa Pilipinas, importante na meron kayong sapat na experience kung kayo ay mag-apply. Dahil importante na meron kayong work experience. Tapos, syempre, iti-train na lang kayo pagdating na sa field. Okay? So, ano ba ang mga responsibilities and task dito? Ito yung pinaka-importante kung kayo ay maghanap ng trabaho opportunity dito dahil itong responsibilities, napakalaking bagay na importante talaga to na ilalagay ninyo sa resume ninyo. Dahil kung hindi naman maganda ang kalagay sa mga responsibilities ninyo at sabihin na natin, ang inyong in-applyan dito ay ito nga construction worker pero ang inyong work experience ay doon naman sa pagiging teacher, doon naman sa pagiging welder. So, hindi talaga magmamatch. Okay? So, importante na meron kayong idea dito. So, ano pa mga guys, ito po yung task and responsibility sila. So, ito po ay load, unload, and transport construction materials and dismantle concrete forms, mga scaffolding, ramps, catwalk, shoring, and barricades. Mix, pour, and spread materials. Assist in framing houses, erecting walls, and building roofs. Clean and fill salvage materials. Remove rubble and other debris at construction sites. So again, sabi ko sa inyo na itong mga trabaho na to, kung kayo man ay may sapat na trabaho kagaya nito, subukan ninyong kopyahin ito at ilagay sa resume. Dahil yan ang kinakailangan. At yung kanilang email address, ilalagay natin dito sa description box upang kayo ay magkaroon ng, kung kayo man ay sa tingin niyo mayroon kayong ganyan klaseng trabaho, i-apply ninyo agad, no? I-email ninyo yung inyong resume. But again, sabi sa inyo guys, na wag kayong magbigay ng pera dahil pinagbawal ang Canada na manghingi ng placement fee, no? Bawal maghingi ng placement fee. At again, yung mga nanghihingi sa inyo ng mga biometrics o ano-ano pa dyan, hold muna kayo dyan. Huwag kayong magbigay ng pera. Okay? Lalo na yung nagpapa-Gcash, tumatawag sa WhatsApp, tumatawag sa Facebook, huwag kayong maniwala dyan. Dahil ang mga employers hindi gumagamit ng WhatsApp, hindi gumagamit ng Facebook, at sila po'y nagsusum meeting at isisend sa inyo yung link na kayo'y magsusum. Pero again, sinasabi sa inyo, mayroon na namang iba ay nagsusum nga sila, pero mga budol-budol din. But sinasabi ko, huwag kayo basta-basta magbigay ng pera. Alamin ninyo ang company kung sila ba ay nag-hire ng mga ganito, ganyan. Tapos i-search ninyo kung talagang ang kanilang website ay legit. Tingnan nyo kung mayroong posting sa kanilang website na kung ano man ang ina-apply ninyo. No? Importante na kayo mismo ay mag-search nga, mag-research din. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Kayo lang ay mabudol din. No? Sayang ang pera na binibigay ninyo tapos mabiglang bula lang yan. No? Meron naman doon sa Middle East, nagsasabi naman na meron daw agency dyan na medyo promising lang. Pero
tapos ang kontrata nila, wala pa rin nangyayari sa buhay nila, na hindi pa rin nakapunta ng Canada. So kaya nga sinasabi sa inyo, ingat lang talaga. Kung meron kayong mga relatives dito sa Canada, hingi kayo ng tulong sa kanila. Yan ang pinaka-the best. Kung kayo man ay gusto at mag-tourist sa Canada, hingi kayo ng mga invitation letter sa mga kamag-anak nyo. Baka kayo ay makarating dito at pagdating nyo sa Canada, pwede kayo mag-apply ng trabaho. Okay? So yun ang mga the best na mga option na pwede ninyong gawin. So, batayin guys, pwede nyo i-share ating video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada at sinasabi sa inyo, i-share niyo ito ating mga videos at sinasabi ko rin na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-subscribe at huwag kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating YouTube channel. May natutunan na kayo dito sa ating video ngayon na kung baga sabi ko nga sa inyo, kung kayo man ay qualify sa mga trabaho, apply kayo. Basta, importante, kayo ay qualify sa mga a-applyan ninyo. So, ganun po mga guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.